ang bansa ay dapat nang makipagtulungan ng malapit sa mga kaalyado at gumamit ng mga multilateral na forum upang ilapat ang panggigipit ng China upang pigilan ang militarisasyon nito sa pinagtatalo ng mga katuwigan at lutasin ang mga kalabang claim ng mapayapa sa ilalim ng internasyonal na batas. Pero alam natin na yung China talaga hindi ginagalang yung international law. Yung ano lamang nila, yung mga deklarasyon lamang nila ang kanilang iginagalang, mga utol. At nitong kamakailan lamang nagdeklara, may statement talaga ang China. Ito totoo talaga to, pinapatotohanan ko na to. May statement ang China na gusto nila rin kuhain. Pati yung Pag-asa Island, mga utol. Imagine yung Pag-asa Island ay may community tayo doon. Considered na bayan yun. Isang bayan sa Palawan. Okay? Nasa loob rin yun ng Spratly Island kung hindi ako nagkakamali. So yung Pag-asa Island kung saan may mga Pinoy na nakatira doon at kung hindi ako nagkakamali may mayor doon. Okay? Gusto nilang kuhain. Alisin daw natin yung mga sundalo doon. At isa pa mga utol, yung Ayungin Shoal. 'Di ba? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Sa totoo lamang, itong ginagawa ng China, matagal nang alam o basa na ng Pinoy. Okay mga utol, yung mga pagkakataon na gusto nilang utakan ng Pilipinas at actually, hindi lang naman Pilipinas ang nais utakan ng China, di ba? Yung buong mundo halos. Okay, pero ito ang ating featured video, gustong utakan ng Pinas. Military base ng China, palapit na ng palapit sa lupa ng Pilipinas. Yan ang ating aalamin mula kay Terong Explain. Pakisubscribe siya. Pakilike na rin yung video mga utol Game na. Breaking news, Chino kumikilos na. Military facilities ng China sa West Philippine Sea nakakabahalang palapit na ng palapit sa coastline ng Pilipinas. Ang buong detalye sa balitang yan, tutukan. At 2 karagdagang gunboats mula Israel dumating na dito sa Pilipinas. Nice one. Ang buong detalye sa balitang yan, abangan. Yan ang mga nagbabagang balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Kaya kung handa ka na kaibigan, abay humanap na ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang mamiss na impormasyon. Terong Explained. Ang China ay agresibong nagpalawak ng mga pasilidad ng militar nito sa West Philippine Sea nitong mga nagdaang taon sa labis na ikinakabahala ng Pilipinas sa pamamagitan ng malawak na mga proyekto sa pagbawi ng lupa. Ang China ay nagtayo na ng mga artipisyal na isla at nag-install pa ng infrastrukturang militar tulad ng mga runway, daungan at mga estrukturang pangdepensa sa mga grupo ng isla ng Spratly at Paracel. Tama. Ang mga bagong itinatayong basing ito ay nagbibigay daan sa China na mag-deploy ng mga sasakyang pandagat, fighter jets at mga asset ng surveillance na mas malapit sa mga teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, ang mga pasilidad ng China ay nakakaalarmang malapit na sa mga baybayin ng Pilipinas. Mula sa mga outpost na ito, madalas na hinaharas ng militar ng China ang mga barko at mangingisda ng Pilipinas na tumatakbo sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Itinuturing ng Pilipinas kasama ng iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya ang militarisasyon ng China sa pinag-aagawang katubigan bilang isang seryosong banta sa katatagan at soberanya ng ating rehiyon. Sa ilalim ng internasyonal na batas kasi, gaya ng nakabalangkas sa UN Convention on the Law of the Sea, ang Pilipinas ay may soberanyong mga karapatan sa EEZ nito para sa mga layunin na eksplorasyon, pamamahala at pag-iingat ng mga yamang dagat. Gayunpaman, ang kanilang paglabag sa batas at mapanganib na maniobra ng China ay naghihigpit sa pagpasok ng mga aktibidad ng Pilipinas sa mga lugar na nararapat na pag-aari natin. Kinundinan Kaya mo mga utol, ang ginagawa niyan China, di ba, nakakalat sila sa South China Sea. Tapos pag may mga barko, kahit hindi Pilipinas, may mga barko ang ibang bansa na dumadaan doon, okay? Yung tinatawag na freedom of navigation, hindi nila binibigay, nire-radio challenge no, na huwag kayo dumaan dito. Kasi pag-aari ito ng China, yung ganun yung mga ginagawa nito mga Chekwa na ito. At mamaya, i-check natin yung mga isla na nasakop na at mga nilagyan nila ng artificial islands, mga utol. Ano-ano nga ba yun? Okay? So mamaya, i-check natin yan. Tuloy na muna natin to. Pagpasok ng mga aktibidad ng Pilipinas sa mga lugar na nararapat na pag-aari natin. Kinundina ni Pangulong Marcos sa mga pagkilos na ito bilang mga paglabag sa internasyonal na batas na sumisira sa kaayusan na nakabatay sa mga patakaran sa rehiyon. Upang kontrahin ang lumalagong paninindigan ng China, pinalalakas ng Pilipinas ang pakikipagtulungan sa seguridad sa mga kaalyado tulad ng Estados Unidos.
Inilalarawan ni Marcos ang alyansang US-Philippines bilang kritikal at pinakahahalagahan ng konkretong suporta ng Amerika sa posisyon ng Maynila sa mga alitan sa South China Sea. Nakipag-ugnayan na rin ang Pilipinas sa mga regional partners ng Vietnam at Malaysia para gumawa ng Code of Conduct para sa mga claimant na hiwalay sa negosasyong dominado ng China sa ASEAN. Sa suporta ng mga kaalyado at internasyonal na batas, nangako si Marcos na ang Pilipinas ay hindi magbibigay ng kahit 1 pulgadang parisukat ng ating teritoryo sa anumang dayuhang kapangyarihan. Tama. Gayunpaman, habang patuloy na pinalalawak ng China ang yapak ng militar nito sa West Philippine Sea, malamang na tumindi pa ang hamon sa soberanya ng Pilipinas. Ang bansa ay dapat nang makipagtulungan ng malapit sa mga kaalyado at gumamit ng mga multilateral na forum upang ilapat ang panggigipit ng China upang pigilan ang militarisasyon nito sa pinagtatalo ng mga katuwigan at lutasin ang mga kalabang claim ng mapayapa sa ilalim ng internasyonal na batas. Pero alam natin na yung China talaga hindi ginagalang yung international law. Yung ano lamang nila, yung mga deklarasyon lamang nila ang kanilang iginagalang, mga utol. At nitong kamakailan lamang nagdeklara, may statement talaga ang China. Ito totoo talaga to, pinapatotohanan ko na to. May statement ang China na gusto nila rin kuhain. Pati yung Pag-asa Island, mga utol. Imagine yung Pag-asa Island ay may community tayo doon. Considered na bayan yun. Isang bayan sa Palawan. Okay? Nasa loob rin yun ng Spratly Island kung hindi ako nagkakamali. So yung Pag-asa Island kung saan may mga Pinoy na nakatira doon at kung hindi ako nagkakamali may mayor doon. Okay? Gusto nilang kuhain. Alisin daw natin yung mga sundalo doon. At isa pa mga utol, yung Ayungin Shoal. 'Di ba? Yun yung pilit nilang binabantayan. 'Di ba? Palagi tayong binubuli pag tayo nagre-resupply mission yung ating Philippine Coast Guard doon. Kasi once na makuha nila yung Ayungin Shoal, once na makuha nila, malamang sa malamang, tatayuan din nila yan ng artificial island na tapos ituturing talaga nilang amin na to. Ganon ang ginagawa ng China. Ganon ang ginawa nila do sa mga isla o sa mga reef na kanila nakukuha. Tinatayuan nila ng artificial island. And to check mga utol kung ano-ano yung mga artificial islands o yung mga nasakop na ng China, yung illegal talaga silang nandun mga utol, mga tinayuan nila. Ito mula sa Asia Maritime Transparency Initiative, China Island Tracker. Okay, mga utol. China has 20 outposts in the Paracel Islands and 7 in the Spratlys. It also controls Scarborough Shoal. Yung Scarborough Shoal po, yung sa may Baho de Masinloc, sa may Zambales, which is seized in 2012 by a constant Coast Guard presence, though it has not built any facilities on the feature, so wala pang artificial island sa Scarborough Shoal, itong mga Chekwa na to. So since 2013, China has engaged in an unprecedented dredging and an artificial island building in the Spratlys, creating 3,200 acres of new land along with substantial expansion of its presence in the Paracels. So ito po yung mga isla at reef na may artificial island ang China. Ayan, mga utol. Sa Spratly Island, yung Quarteron Reef, ang tawag natin ay Calderon Reef. Okay? So, Fiery Cross Reef, ang tawag natin ay Kagitingan Reef. Ayan, meron din sila. Gaven Reefs, Burgos Reef sa atin, sa Pilipinas. Pero hindi lang tayo yung may claim, mga utol. May claim din ng Taiwan at ang Vietnam. Huge Reef sa Pilipinas naman, McKennan Reef. So, may artificial island din. Johnson Reef, Mavini Reef sa wala, hindi sa atin na to. Wala nang claim ang Pilipinas So, Mischief Reef, ito yung isa talaga sa atin na nakuha na ng China. Yan, may artificial island sila dyan. Subi Reef, yung Zamora Reef, mga utol. Ayun, ito Parcel Islands na to. So, hindi na natin pakikita. So, mamaya, pupunta naman tayo doon sa isang report tungkol dito na kung ano, dito yung na-militarize na nila. Sa madalit sabi, may mga kagamitang pandigma na nakalagay dyan sa mga artificial island na yun. Aalamin natin yun maya-maya. Mga utol, tuloy muna natin ang ating featured video. Pero kailangan kong opinion nyo tungkol dito. Game na. At isang magandang balita, kaibigan. Dark Vessel Detector ng Canada dumating na din sa Pilipinas. Nakatanggap ang Pilipinas ng Dark Vessel Detection System mula sa Canada. Nice Nakatanggap na ng malaking tulong ang Pilipinas sa mga kakayahan nito sa maritime surveillance ngayong linggo
sa pag-deploy ng Advanced Dark Vessel Detection System ng Canada. Noong Lunes, malugod na tinanggap ng mga opisyal ng Philippine National Coast Watch Center o NCWC ang makabagong teknolohiya na binibigay ng walang bayad sa susunod na 5 taon. Ang Departamento ng Fisheries and Oceans ng Canada ay mag-i-install ng sistema ng pagtuklas sa maraming pasilidad sa pagsubaybay ng NCWC sa buong bansa. Gumagamit ang system ng layered satellite data mula sa mga komersyal at government satellite para magbigay ng malapit sa real-time na image ng mga paggalaw ng sasakyang pandagat. Isinasama nito ang makasaysayang data sa mga barko pati na rin ang analytics upang matulungan ang mga otoridad na matukoy ang kahina-hinala o iligal na aktibidad sa dagat. Kapansin-pansin, ang Dark Vessel Detection System ay dinisenyo upang makita ang mga sasakyang pandagat na sadyang pinapatay ang kanilang Automatic Identification System o AIS na ginagawa itong invisible sa mga tradisyonal na paraan ng pagsubaybay. Ito ay isang karaniwang taktika na ginagamit ng mga barkong nakikibahagi sa illegal, hindi kinokontrol at hindi naiulat na pangingisda sa loob ng karagatan ng Pilipinas. Malaking Ang bagay sa deployment atin ay naging yan. formal sa isang kaayusan na nilagdaan ni Philippine Ambassador Maria Andrelita Austria at Canadian Assistant Deputy Minister Adam Burns sa bilateral talks sa Ottawa noong nakaraang buwan. Well, anyway, mga utol, gusto ko lang dumako na tayo. So, eto kumpirmado to May nagbigay talaga ng ganyan sa atin, yung Canada. Anyway, gusto ko dumako tayo dito. Yung mga, mula ito sa South, sa The Guardian, no? Ayan mga utol, kung ano yung mga isla na minilitarize na yan. China has fully militarized 3 islands in South China Sea, US Admiral says. Okay? Yan mga utol, yung artificial island na inagaw nila, ginawa nila, tapos ginawa nila ng artificial island, nilagyan na nila ng mga kung ano-ano mga kagamitang pandigma. Okay? Basahin lang natin ito. Asia has fully militarized at least 3 several islands it built in the disputed South China Sea, arming them with anti-ship and anti-aircraft missile systems, laser and jamming equipment, and fighter jets in an increasingly aggressive move that threatens all nations operating nearby, at a US top military commander said Sunday. So kumpirmado yan na talaga nagre-ready pa rin ang China sa kanilang mga plano na gusto nilang kubkubin ang halos kabuuan ng buong South China Sea. Okay mga utol, at parang 'di ba sa dating nila ay hindi sila papayag na hindi maisakatuparan 'yon. Ang tanging pumipigil diyan sa plano ng China ay yung pag-deploy ng United States o pakikialam ng United States dito sa ating rehiyon. Yun lang yung tanging dahilan. Pero kung tayo lang Pilipinas at mga ASEAN countries, babaliwalain nila yan. Alam nyo naman yung ginagawa ng China dito. Okay, kaya napakalaking bagay yung pinapatibay natin yung alyansa natin with US, Japan, Australia. So that way, etong mga Chekwa na to ay nagdadalawang isip sa kanilang gagawin. Okay mga utol, over the past 20 years, we've witnessed the largest military build-up since World War II by the PRC, People's Republic of China. Aquilino told the Associated Press in an interview using the initial of China's formal name. Okay? They have advanced all their capabilities and built up of weaponization is destabilizing to the region. Okay, mga utol? Bulol. Anyway, so yan yung lugar na kanilang inuuha. China has sovereignty over the Spratly Islands as well as surrounding maritime areas. Stay away immediately to avoid misjudgment. One of the stern radio message sailed in a veiled threat. Okay, ito yung palagi sinasabi ng China na kanila daw yun. Okay? So, bawal daw pumasok kung sino man doon dahil kontrolado nila yung lugar at pag-aari nila yung mga lugar na yon. Ayon lamang sa kanila. So, ano masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat kay Terong Explain. Paki-subscribe. Paki-like na rin yung video. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. Saludo po ako sa inyong lahat. Huwag niyo makakalimutan mag-komento tungkol dito. Nakakabwisit, di ba?